naman siya bulag. O yan. Dumating po siya dito. Hindi po. Ganito po nangyari. 39 seconds. So bakit po nabulag? Nag-away nga po sila ng kanyang kasi ginamit niya daw yung Pause. Doon pa lang. Yung sagot mo lang na yun, klaro na. You're grouping for words. Naghanap ka ng iimbintuhin mong sasabihin mo. Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. I still insist that she be committed at the Pasay City Jail because Pasay City Jail is just near the Senate. We can always subpoena her or call her attention. I've noticed that many of you are simply watching my videos without subscribing. I kindly request you to consider subscribing to my channel, as your support motivates me to keep creating more content. Thank you, Mr. Chair, for your indulgence. This woman is giving a lot of inconsistent statements, answers, Mr. Chair. Sinabi mo, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng 4 na taon. At pinalipat mo pa sa dinala mo pa sa anak mo. O, paano siya tumagal na, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siya palayasin, umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Sinama mo pa rin sa Batangas, sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong 4 na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko po matandaan, Your Honor, 20 ano? 2023. Oh, 4 na taon. Wala po. 2019 nga pumasok Oh, ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 21, 22. Opo, 23. O ilan? 23 nga. 4 years nga. Magpo 4 years nga. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. O umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ayaw umalis ng Ate LV. Chair, para medyo lumamig-lamig muna ulo ni Senator Tulfo, magpalamig muna, Senator. Tingnan mo to Nakinig ka, Miss Ruiz. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, matatakot ako. Baka mamaya lalasunin ako. Diba? Tama lang? Yes or no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasunin ka. Darating time lalasunin ka, tama? Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis na pubic hair, tama? Kaya nakakatakot, tama? May kasama naman po siya sa... Basta nakakatakot yung, diba? Yung ganong gawain. Opo. Mahal mo anak mo. Opo. Lahat gagawin mo para maprotekta mo yung anak mo, tama? Opo. Lalo pat babae, 15 years old. Opo. So, bakit transfer mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip, naglalagay ng mga kuha ano, mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal mo? Nandiyan po si Fe na tagapagbantay ng... Regardless. Hindi mo dapat nilalayo mo yung mga tao may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako, may problema sa pag-iisip yung isang kasambay, granting naging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, tinasper mo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. May tiwala po kasi ako kay Fe dahil kasi si Fe po, nung pumasok sa akin, hindi ko man siya nakita. Regardless, tiwala na po ako. Diba, kung yung mga kasamahan nga niya, sabi mo, ayon sa bibig mo, mga kasamahan niya, nilalagyan niyo po anong klase mga dumi sa pagkain, sa inumin.
hindi ba pumasok sa isip mo na pwede rin gawin sa anak mo yon? Hindi na po pumasok sa isip ko, Your Honor, kasi nandun si Fe. Dahil ang anak ko po napasok ng alas 5 ng umaga. Hindi pwede kasi lahat tayo, mahal natin mga anak natin, especially babae pa. Kaya mo hindi na naisip yun. Ibig sabihin, hindi mo naisip sapagkat ikaw ay hindi nagsabi ng totoo. Yun lang yun eh. Marami kasi inconsistency, hindi tumutugma-tugma yung mga sinasabi mo. Tapos ngayon, pagmamalaki mo pa na may problema sa pag-iisip, kaya ngayon hindi mo alam na hindi mo nasabi hindi mo naisip na dapat wag na siya ibigay sa anak mo. Ang daming inconsistency ito, Your Honor. Thank you po, Senator Jinggoy. Sorry. Thank you. She will be undergoing, she voluntarily agreed to undergo a polygraph examination. So, Senator Estrada, meron pa ba? Yes, Before we go into marami an po. executive session? Madam Franz. Senator Jinggoy, Senator De La Rosa, Mr. Chairman, take with the the floor. permission of Senator Go ahead, Jinggoy, go ahead. isa lang sana para matuloy-tuloy yung questioning ni Senator Tulfo. Kayong tatlo dyan na witness, obserbahan ba nyo na may pagkabuang-buang ito si LB? Obserbahan ba nyo na parang buang. may sira sa ulo? Wala LB? po. Ha? Di po. Saan si Ring? Sino ka? Patrick, Simbuan, Simbaon. Tingin mo kay LB, matino ang pag-isip, hindi sira ulo. Di po. Ikaw, John Mark, Hindi rin po. ikaw, Dodong. So, natural, normal, nasa tama pag-isip si LB. Honest opinion ninyo yan, ha? O hindi kayo kinukuers dito. So, kasalungat yung obserbasyon ninyo sa obserbasyon ng amo ninyo. Oh, thank you. For the record, Mr. Chair. Thank you. Senator Thank you. Jinggoy, thank you. Estrada. Thank you, Mr. Chair, Senator Bato. Okay, Madam Franz, sinabi niyo last hearing na bumubugbog kay Aling LV ay ang kasamahan niya na pinangalanan ninyo na JM. Tama po ba? Hindi po nang bubugbog. Sinuntok lang po yung kabilang mata niya sa kaliwa. Iba po yun. Nagsumbong ba sa'yo si Aling LV na sinaktan siya? Hindi po. Paglabas ko ng kwarto nung umaga, nakita ko lang ba't may ano yung mukha ko po. Eh, ang sabi po, sinuntok daw. Tinanong ko po silang dalawa kung bakit ka ako sinuntok mo naman. Kasi sabi niya, ginamit yung gamit ko, ginamit yung brief ko, ginawang basahan yung mga damit ko. Yun po ang sabi sa akin, Your Honor. JM, sinuntok mo ba? Hindi po. Ang sinabi mo kanina sa pahayag mo kanina, tinatanong kita, natabig mo sa inis mo dahil ginamit yung damit mo bilang basahan. Opo. Paano tabig? I-demonstrate mo nga kay Patrick, huwag na kay Aling LV. Parang naganon ko lang po. Ganon. Kutos. Opo. Kutos lang. Opo. Okay. Sa likod, Oo. hindi sa muka. Hindi po. Pero ang sinasabi nitong amo mo ngayon, sinuntok mo sa muka. Hindi Tama po po totoo yun. Ha? Hindi po totoo. Kinabubulaanan nga ni JM. Sinungaling po siya. O bakit hindi mo siya tinanggal? Nung allegedly sinabi ni Aling LV na sinuntok siya ni JM. Pinag-usap ko po silang dalawa, tumingi naman siya ng pasensya kay Ate LB, pinagbigyan naman po naman ang Ate LB, kaya pinabayaan ko na po sila, total magkaayos naman silang dalawa. Magkaayos silang dalawa? Opo. Okay. Tinanggi niyo last hearing na sinaktan niyo si Aling LV. May nakita ba kayong pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na namamasukan siya bilang inyong kasambahay? Your Honor, hindi kasi ako masyado nakakapokus sa kusina. Your Honor, doon ako sa tindahan. Basta't ang nakita ko Ayoko lang ng ganun sagot. Sagutin mo yung diretso yung tanong ko. Anak- May nakita ka bang mga pasa o sugat sa katawan nung una siyang namasukan nung August 11, 2019? wala. Hindi ko po napansin, Your Honor, kasi ang kanyang buhok medyo pahaba ng ganun na medyo payat siya. Tapos yung mga nakadamit po siya ng mahaba, nang nakatukong siya ng mahaba dito. Kaya wala pa ako na... May Sa tagal mo, mayroon ano man. pangalawang araw? Sa tagal nyo ron, wala ka bang napapansin na May mga sugat? mga sugat-sugat po siya. Dito sa mga ganito niya, tapos sa ulo, tapos sa mga hita niya, may mga kamot-kamot po siya nung pagpasok Kailan niya. nyo napansin na meron siyang sugat at may mga pasa-pasa? Hindi po Sa pa tagal niya nagtatrabaho sa inyo, since August 11, nung pumasok siya bilang inyong kasambahay. parang mga 3 days po, may nakita na akong pakunti-kunti. 3 days? Opo.
Ano nakita mo? May mga piklat na po siya sa katawan niya na iba. Oh, hindi mo siya tinanong? Ay, marami pa akong gawa, Your Honor. Okay. Kaya Bilang amo, hindi mo ko siya na po, tinanong. hindi na ako nag-usyoso ng buhay Napaka-normal nila. na pumasok sa bahay niyo, no? Sa trabaho niya nung August 11, tapos after 3 days, 11, 12, 13, 14, August 14, nakita mo na may mga pasa na siya sa katawan, may mga sugat na siya sa katawan. Your Honor, mga piklat po, hindi po pasa. Dr. Pick. Estrada, I think we can refer to the medical records again and to remind the body that we will have an executive session kasi nakikiusap sina Senator Tulfo na paalis din sila. But we can revert back to Mrs. Franz Garcia Ruiz if you will allow after the conclusion of the executive session. All right. No. I also Payag still naman have a si budget hearing at Senator Estrada. na meron pa kasi akong budget hearing. Yes, Still and have- we even invited to attend the executive session the chairman herself or himself of the Commission on Human Rights to witness the executive session. So sa executive session, na may iwan lang po dito, DSWD, Mrs. LB Vergara, Mr. and Mrs. Franz Ruiz, and the child witness. Yun lamang po. So if Senator Estrada is willing to suspend his questioning, and then we will convert this hearing into an executive session just for 10 minutes. So we can dispense with the child witness para Okay, tapos na po okay, yun. while waiting for the daughter of Nandito lang po sa likod eh. Nandito na lang sa likod. okay. Punta Punta muna ako doon sa kabila. So hindi ka magtatanong doon sa... Magtatanong din, eh. Pupunta rito, Senator Estrada, yung Commission on Human Rights. Yung magbabudget hearing ka sa kabila, dito rin pupunta. Yung chairman. So, Hindi, I will just inform them that I will Yes. reschedule their so will budget you hearing. oblige for a temporary suspension of your line of All right. questioning? Okay. So may we request all the cameramen, the members of the PNP, all those not mentioned. Ang maiwan lang Mrs. Franz Ruiz, Mr. Ruiz, and si LB Vergara. Yung mga doktor po maiwan din. All the staff, pwede po sa labas. Technical, pakisarado yung ating camera, yung ating Zoom, baka tayo ay naka-Zoom. So, hearing is converted into an executive session. Sa labas? Oh, lumalabas-labas siya kung minsan. Ay, sa palengke po sila, kami naman po yung barangay yun, medyo malayo-layo pa po dun. Okay. Ma'am LV, few questions na lamang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga maintindihan yung hindi ka nagpapablatter sa barangay sa lahat ng mga kaganapan sa inyong pamamahay. Yun yung hindi ko maintindihan talaga. Sobrang kapisihan ko po, Your Honor, kaya hindi ko na po baga nagagawa, Your Honor. Ang sinasabi ko na lang po sa mga kasambahay, bantayan nyo na lang yung pagkain kasi alam nyo naman ang sitwasyon ni Ate LB. Ganun na lang po ang pinapakiusap ko, Your Honor, sa mga kasambahay namin. Sa sobrang busy mo, pinapabayaan mo na lang na nagkakagulo na sa pamamahay mo, meron ng hindi mga kanais-nais na nangyari. Sabi mo, may nangyari. Granting, tanggapin ko muna na hindi ikaw nananakit. Kunyari lang, ikaw na mismo nagsabi, nagkakaroon ng bugbugan, sakitan, lahat. Hindi mo pa rin asikasuhin yun? Hindi ka pa rin action? Hindi ka pa rin kikilos? Your Honor, Dahil- itong late ko na lang po, baga, Your Honor, na nalaman po yan na ganyan pala yung nangyayari sa kanila kasi po tuwing makalawang araw, minsan 3 araw po, nabiyahe kami mag-asawa, lagi po kami ang nabiyahe na namimili ng gulay. Kahit naman pag uwi mo ng bahay, siyempre tinatanong mo, ano bang nangyari? Kumusta na rito? Ano ka ba? Uwi ka ng bahay mo, tutulog ka na lang. Siyempre mag-uusisa ka, kumusta mga kaganapan? Kausapin mo yung ibang mga kasambahay, mangumusta ka. Your Honor, pagdating ko po, ako pa rin po nagkakahamaghapon. Tapos pag Ikaw pa rin nagkaano? nagkakahapo sa aking tindahan, pagdating ko po. Natural, siyempre. galing po ng Ikaw magkakaha, ikaw ang treasurer. Tapos- Pera mo yun. Pero ang ibig ko sabihin, meron ka pa rin time na asikasuhin yung ano mga nangyari sa loob ng pamamahay mo. Kukumustahin mo. Hindi pa ako nakapag-ano ng oras, Your Honor, yun ang ano sa akin, yun See? sa time management. Very lame ang defense mo, ma'am. Very lame na sasabihin mo wala ka ng oras. Palagi na lang walang oras, walang budget para pagamutin yung kasambahay mo na alam mo naman
bulag na, tapos wala kang time na tanungin kung ano nangyari sa pamamahay mo dahil nagbubugbuga na, puro ka walang alam. See? Hindi tamang sagot yan. Dito, lumilitaw talagang sinungaling po kayo, ma'am. Kasama yung mister. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. Diba? Sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao. Siniran yung buhay niya. Po, have you terminated? So Senator Estrada can make his interjection. Thank And you, then, Senator Mr. De La Chair, Rosa. Senator Raffy. Huwag kayong maglala, Senator Raffy, dahil this is a similar incident to what happened to the amo nung si Bonite Baran, kung saan ay we jailed him here, and eventually both of the spouses were convicted for reclusion perpetua by the Supreme Court. Anyway, alam mo, nakalimutan ko na yung kung saan ako nagtapos sa tanong ko sa iyo, Madam France. Okay, tinanggi niyo last hearing na sinaktan ninyo si Aling LV. Correct? Correct. Ulitin ko lang yung tanong ko para to refresh your memory. Tama ba? Tinanggi niyo nung nakaraang hearing na sinaktan niyo si Aling LV. Sagot. Yes po, Your Honor. May nakita ba kayong mga pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na mamasukan siya bilang kasabahay ninyo? Ulitin ko ulit yung tanong. May mga piklat na po siyang pumasok sa amin. Noong Piklat? mga 3 days po. Saan ang Mga 3 piklat days po ulit? siya nakikita yung mga piklat niya. May mga piklat siya sa mga paa, Hindi mo sa mga tinanong kamay, kung saan tsaka galing sa ang peklat. ulo. Wala pa akong oras, Your Honor, na magtatanong na ng mga Wala kang personal oras. nila. Unang araw na pumasok siya, hindi mo tinanong kung saan galing yung peklat niya. Kasi posible, hindi nyo nakita yung mga pasa at sugat sa katawan niya kung araw-araw siya mamasukan. Hindi mo tinanong kung saan galing yung sinasamang peklat. Hindi na po ako nag-usisa, Your Honor, sa kanyang buhay. Hindi mo siya kinunan ng NBI clearance nung pumasok siya sa'yo? Hindi po. Bakit? Tiwala po kasi ako. Tiwala din naman po ako sa tao. Kumbaga. Okay. Ni minsan ba hindi nyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling LV sa loob ng ilang taon na namamasukan si LV sa'yo? Hindi po, Your Honor. Kontra sa sinasabi nung mga testigo natin ngayon, katulad ni JM, ni Dodong, at ni Patrick. Okay. Meron pa rito, ha? Kilala mo ba si dating sales boy nyo alias Pau Pau? Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 linggo dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Hindi mo Honor. kilala si Pau Pau. Hindi po, Your Honor. Handa siya tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng mga sinabi ko? Pwede kang sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Oh, meron pa isang garbage collector. Alias Paul. Baka hindi niya tunay na pangalan to. Kinuha ng litrato si LV. Matapos sabihin na siya ay minamaltrato. Hihingi sana ng tulong pero sinundan ni Jerry siguro sa palagay dito sa munisipyo, palagay ko sa Barangay Holto. Tinakot at pinabura ang mga kuhang litrato kay LV. Totoo ba ito, mga Aling LV? Ikwento mo tungkol sa basura, Aling LV.
Yung pong nagtapon po ako ng basura, may mga sugat na nga po ako at duguan. Tapos po may mga pasa-pasa na po ako sa mga katawan ko sa mukha. Tapos po tinatanong po ako, sinong may gawa niyan? Teka, sino nagtanong sa inyo, Aling LV? Yung pong nagkumukuha po ng basura. Nagakot ng basura. Opo. Okay. Tapos po pinipicturan nga po ako. Tapos po dumating po si kuya bigla niya po ako hinila. Tapos Sino umila sa'yo? yung pong amo kong lalaki. Bakit ka hinila? Sabi niya, wag kang magkukwento dyan, wag kang magsusumbong. Tapos po, sinabihan po yung nagkakuha ng basura. Burahin mo yung mga picture na yan. Sinabi niya rin sa nangongolekta ng basura Opo, na pinabubura yung mga pictures na kinukunan ka. opo. Tapos po, sinundan po yung mga nagbabasura sa opisina nila. Okay, ang balita ko, hawak ng Municipal Social Welfare Office ang mga litrato. Opo, Makakasagot ba itong tiga DSWD? Hawak niya ba ang mga litrato? Di ba may representative tayo DSWD dyan? Ha? Ay, bilisan niya pag-ihi. Hindi, tiga Batangas yan eh. Di ba? Iha, sa Batangas ka? Yes po, Your Honor. So, wala kang alam dito sa mga litrato na kinunan ng garbage collector? Ay, wala po. Dapat tiga Mindoro, Anong bayan mo ba? Anong bayan to? Mamburao. Wala bang tiga Mamburao ng DSWD dyan? Ha? Wala. Wala po, Your Honor. Pero, Senator Estrada, yung suggestion ni Senator De La Rosa that the women's desk of the PNP should Yeah. likewise be involved. Mr. Chair, WCD. I think we have a video of an interview with the garbage collector, if we can show it. Senator Estrada? Ilang minuto? Seconds? Ha? Baka mas matagal pa yung magkabit. Go ahead, go ahead. Comsec, allow the video to be played. Mr. Chair, with the permission of Senator Jinggoy. Yeah, please. Habang piniprepare yung Senator De picture, La Rosa is recognized. tanungin ko lang si Manang LB. Manang LB, yung lahat ng dinaanan mo na paghihirap at pang-abuso, wala kang attempt na lumayas? Umalis sa bahay nila? Nung pong sabi ko po, uuwi na po ako, di po ako payagan. Tapos po tinatakot niya po ako, baka daw di po tanggapin ng pamilya ko. So, wala na pinahayaan mo na lang yung kapalaran mo na magtiis diyan sa pang-abuso hindi. nila. Wala ka nang balak lang lumayas. Paano po ako makakaalis? Wala po akong pera, hindi po ako sinusweldohan. Tapos po yung cellphone ko, kinuha po nila. Hindi po makatawag sa pamilya ko dahil gusto ko na nga po umuwi dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Yes. Thank you, Mr. Chair. Salamat po ng LB. Salamat. And who will annotate for this? Volume? Walang volume. Hindi nakakita si Aling LV. Si Aling LV ba yun? Doon sa mga witness? Dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Garbage collector din ang nakakita sa mga naging pasa noon sa braso ni Nanay LV. Thank you, Mr. Sabi Chair. ni alias Paul, Salamat po ng kinunan LB. niya ng larawan si Nanay LV matapos sabihin sa kanya ng kasambahay na siya ay minamaltrato. Hihingi na sana siya ng tulong pero sinundan umano siya ng among lalaki ni LV Hindi sa nakakita si Aling munisipyo. LV. Si Aling LV ba yun? Doon sa mga... Aling LV, nung nag-akot ka ng basura, nung pumunta yung basurero sa inyo, yung nag-akot ng basura, bulag na ba kayo nun? Hindi pa po. Hindi pa. Pero may mga galos na sa katawan mo. Okay, gawa po nila. Dahil? Gawa po ng amo kong babae. Dahil sa panununtok, pag-ipe. Okay. Oh, wala video.
O habang piniplay yung video with the permission of the chair. Habang hinihintay natin yung video with the permission of the chair, I'll just continue asking questions. Okay. You may proceed, Senator Estrada. Madam Franz, kailan nabulag ang mata ni Aling LV? Wala video. Isang dating garbage collector din ang nakakita sa mga Nung umalis po sa amin yan, Your Honor, nakakaaninag pa. May mga video po kami dyan na pinasa namin sa piskal. Nung umalis po sa amin, Kung kailan mo nalaman na nabulag si LV? With the permission of the chair. naman po, itong 2023 ng mga May na lang po, medyo mahina daw po yung kanyang paningin. Medyo lumabo daw po yung kanyang paningin. Kaya hindi ko po alam. Sabi niya, basta lumabo lang daw po yung paningin niya eh. Yun po ang sabi niya sa amin. Sinasabi mo na karahilig, sinabi mo. Kaya nabulag yan dahil nag-aaway sila ng mga kasamahan niya. Hindi mo alam. Nagkasugat lang po yung kanyang mata dito kako. Hindi sanay ng pagkabulag yun. Ito po. Hindi nga magiging sanhin ng pagkabulag niyan totally. Kung sinagi lang sa mata. Ay, hindi po sinagi, Your Honor, kasi may mga dugo yun. May mga Bakit nga siya nagkaroon ng sugat? Tinatanong ko kayo. Sino po na JM nga po? Kinutusan nga lang ni JM, hindi mo magigising. Totally blind yun eh. Totally blindness yun eh. Sabi nila sa akin nung umaga pagkagising ko po na siya ay sinuntok dito kaya po may dugo dito sa ganito niya sa kaliwang mukha niya. Senator Jinggoy. Mr. Chair. I would like to interject with the permission of Senator Estrada. Go ahead. Ako, nakikinig lang ko to sa sinasabi ni Ginang Franz Roy. Madam, sir. Pero, Senator Jinggoy, Mr. Chair, you can just see the difference, no? Meron siyang ebidensya, may tinatago siyang video na nagsasabi na nakakikita pa si LB nung panahon na yun. Yan, pinag-iiportan niya yan na may video, tatago niya. Pero pag-attempt na ipagamot itong si LB, yan sa mata niya nabubulag na wala man ang attempt ito. Para bang, alam mo, paano natin describe yung situation na ito? After ka lang na depensahan yung sarili mo, yun lang ang gusto mong palabasin. Tapos yung welfare ng kasambahay mo na nabubulag na, wala kang malang attempt na ipagamot. I found it very hard to explain, Mr. Chair, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Bato. And this woman is lying through her teeth. Totoo bang ninakaw kayo ni Aling LV? As you mentioned in the last hearing, anong ninakaw sa inyo? Yung 12,000 po na ninakaw nung sa Tianggian po kami, sa bahay yung pera na sa may bag. Allegedly, nung nagnakaw siya, pinabarangay mo ba siya? Pinapulis mo ba siya? Hindi po, Your Honor. Kinausap ko po. Ano sinabi mo? Tapos sabi ko po, umuwi ka na ng Ate LB kung ganyan lang na nanakawan mo ako. Ay, ang sabi niya po, pasensya ka na ate, hindi ko na po ulitin. Charge na lang po ninyo sa akin, sabi niya po, Your Honor. Aling LV, totoo ba sinasabi ni Madam? Hindi po, totoo. Nagnakaw ba kayo ng 12,000? Hindi po. Bakit niya sinabing nagnakaw ka? Hindi ko po alam. Basta po, lagi po yan, lagi niya sinasabi sa akin, nagkanakaw daw po ako. Wala po po yung totohanan. Kinalitan niyo na po yung gamit ko, wala naman sila nakawa. So, ibig sabihin, pinaratangan ka, nagnakaw ka para pagtakpan niya yung pananakit at pagmamaltrato sa inyo. Opo. Okay. Tungkol naman sa paratang mo, nilalagyan niya ng pubic hair yung pagkain mo. Pinagalitan mo ba si Aling LV? Dahil doon. Your Honor, pinagsabihan ko, bakit naman kako Ate LB naglalagay ka ng mga madumi sa pagkain? Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Ha? Hindi po. Ilang beses ba niya ginawa ito? Yung sinasabi mo paglalagay ng pubic hair sa pagkain mo? Maraming beses po. Maraming beses po. Kaya po may liter siya sa akin na nilagay. O kung marami na siyang atraso sa inyo, marami na siyang beses naglagay kung ano-ano sa pagkain mo, at nagnakaw siya, pinagbintangan mo na nagnakaw siya, bakit dapat doon pa lang
Pinalayas mo na siya. Pinaalis mo na siya. Hindi po namin pinapalayas, Your Honor. Sa totoo lang po. Dahil yung iba pa mga napunta doon at nakakakilala sa kanya, ang sabi sa akin, isakay mo na, sinama pa namin sa San Jose yan, iniiwan namin sa Concepcion at taga doon daw siya, ayaw niya namang bumaba. Eh gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling LV, gusto niya nang umalis. Hindi siya makaalis dahil wala siyang pera dahil hindi mo siya sinusweldoan. Meron po siyang hawak na pera, Your Honor. Wala nga daw kahit kapit niya siya nung araw na yun. Wala nga daw siya dalang pera. Pinapalitan niyo pa nga yung mga damit niya. Wala raw siya nakuha. Meron po, Your Honor. Meron pa pera, Aling LV. Wala po kasing kundulin. Buhat nag-decide ako sa kanila, wala po talagang inaabot sa akin. Simula nung August 11, Aling LV, kayo na masukan ng 2019. Nung August 7 po yun, hindi po August 11. August 7 po yun. Oh, August 7 pa pala. Ang sinabi ko mo kasi dito, August 11. Ano ba to? Talaga totoo? Sinulat ko po dito, sinabi mo kanina, August 11. August 11, 2019 po, Your Honor. Ha? Ano po? August 7? August 7, 2017. August? Nung nag-start po ako sa kanya, August 7 to 2017. 2017 pa. Opo. O ang sinabi mo kanina sa akin, una siya namasukan August 11, 2019. Oh, ano ba totoo? Sinabi niya 2 years ang discrepancy. Opo, 2 years talaga ang sinasabi niya. Pero po kami nung August 17, nasa barangay 6 po kami at that time sa kalsada po kami, doon kami nagtitinda. Sandali, Manang, France. Ang sinabi niya, kailan mo siya unang nakilala? August 10. August 10. Dahil doon sa birthday ng aking kapatid. Tapos, August 10? Opo, ano taon? 2019. Ang sinabi niya, ang unang niyang pasok sa iyo, August 7 of 2017. Ano, sandali, LV, nung pumasok ka ng August, ang sinasabi niyo sa akin, amin dito lahat, August 7, 2017. Tama po ba? Opo, pero nag-start po ako sa kanya, August 7, 2017. Kaya nga, yun ang unang araw mo na namasukan sa kanya, August 17. Bilang ano? Yung start ko po sa kanya, sabi nga sa kusina na daw po ko. Pagkatapos ko daw po sa kusina, pwede daw po ako tumulong sa tindahan. Sa tindahan? Sa nagtitinda po ng gulay, doon po sa tindahan. Halos malapit sa bahay nila? Tindang po ako sa may kusina ng tindahan. Yung tindahan sa bahay nila? Sa palengke. Sa palengke. Alright. So may discrepancy halos 2 taon. Kasi pumasok, sabi niya 2017 siya ng August. Kaya sinasabi mo, 2019 ng August. Dahil sa Barangay 7, si Ate LB pumasok sa amin, Your Honor. Ano? Dahil sa Barangay 7, pumasok si Ate LB sa amin ng 2019. Anong Barangay 7? Saan ka man namasukan ng 2017, Aling LB? Hindi sa Barangay 7? Pina po ako doon po dinala ng barkada ko sa kanya sa barangay, sa tindahan na po sa palengke. Anong barangay? Basta ko po palengke yun, hindi ko lang po alam. Tama sinasabi niya. Nagtrabaho siya ng 2017 sa'yo. Hindi lang 2019. 2019 lang po siya pumasok sa amin, Your Honor. Sinabi niya 2017 eh. Ako nga po ang tumanggap sa kanya, Your Honor, kaya alam kong 2019 dahil may mga pictures pa din po ako nakasama namin sa pictures. Meron ka bang prueba na 2017 kayo nagtrabaho, Aling LB? Meron kayong katibayan na nagtrabaho kayo ng 2017 na hindi 2019? Tinapon nga po yung notebook ko, nandun po sa listahan ko yun. Sabi ko, isusulat ko yung start ko dito. Tinapon niya po yung mga gamit ko. Tinapon niya yung mga gamit mo? Tinapon po lahat ang mga damit ko. Kailan ito? Hindi ko lang po tanda kung tinatanong ko po, ano po ang katibayan ninyo na kayo na masuka noong August 7 of 2017? Yung pong sa notebook ko po yung sinulat eh. Sabi ko, isasulat ko kung kailan ako nag-start dito. Meron ba kayong testigo na pumasok kayo ng 2017?
sa pamamahay ni Franz. Ito ba sila Dodong? Nandun na ba noong 2017 itong mga ito? Wala po. Ito si JM tsaka yung Patrick. Wala pa po. Wala pa, kayo lang. Sino ang kasama mo noon? Di ko na po kilala ang mga kasama ko dati, mga nag-alisan po. Itong yung katabi mo si Faye. Diba yun? Wala pa siya noon? Wala pa po. So sino ang kasama mo kasambahay na tumutulong kay Franz? Yung pong kapatid niya, sa Tinay lang po. Yung kapatid niya. Wala kang ibang kasambahay. Wala po ako. Ikaw lang ang nandun. Po. Kayo lang po ang nandun. Aling Alvi. Po. 2017. Po. Kailan pumasok itong mga sila JM, si Patrick at si Dodong? Hindi ko na po tanda, basta po nakapasok lang. JM, kailan ka pumasok sa trabaho kay Franz? 2021 po. 2021. Ikaw, Patrick. 2021 din po. Ikaw, Dodong. Kailan kayo namasukan sa kay Aling Franz? Kailan ka nagsimulang magtrabaho kay Aling Franz? Anong taon? Hindi lang ko alam po eh. Anong taon? Hindi lang ko alam po eh. Anong papasok namin doon oh. Hindi ko alam eh. Basta papasok lang kami ng trabaho. Okay, mali. Okay. So, Madam Franz, sinabi mo sa last hearing na namasukan sa inyo si Aling LV 2019 at kanina binanggit mo ulit 2019. Sa interview mo naman sa ABS-CBN, sinabi ninyo na 2020. 2019 po, Your Honor, ang sabi ko doon. 2020, nakalagay dito. 2019 po. Meron ba tayo video? Na sinabi niya 2020? Ha? You want that played? Yes, please. That can be played and additionally the committee secretary is directed to have a transcript of the video and that would form part of the records of this proceeding. So directed. Wala pa yung testimony nung yung sinabi ng Pangalawang video private na, collector. Senator. Second video? Dalawa ba yung video, Senator Estrada? Dalawa po yung video. Ito yung una, yung ayaw mandar kanina eh. Meron pangalawa pa? Technical? Go ahead, yan. Sige, play mo. Naulit na yan. That can be cut, oh, with the indulgence of Senator Estrada. So, I'll be asking Meron pa questions. yata isang video, Mr. Chair. Meron ba ang pangatlo? Is there a third video? Meron pa, di ba? Niloload. Technical. Huh? So, there are three videos. The interview of Madam Ano Franz. transcript yun? Interview of? Madam Franz. Okay. Can we have that played? Oh, maliwanag. 2020. Oh. Sinungaling ka. Saan mo dinalakaw ang pera? Binigay ko dun sa kaibigan ko. Would you imagine na yung nagpasok sa kanya, doon niya daw binigay yung 12,000. Tinanong naman namin yung babae, sabi hindi. Pero sa palagay ko doon niya binigay kasi nakita ko kinasasagay ko, hindi naman ganun yung palagay lahat eh. Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakakandado yan. Diyan, hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa kanila. Wala nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi namin alam, nagkaroon siya ng relasyon na taga Santa Cruz. Ay, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki po. Tomboy sabi niya. Hindi po tomboy, Silve. Babae. Meron po siya kasama dito. Ipatawag ko po yung mga kasama niya para kayo din mag-interview sa mga kasama niya. Silvi po ay babae. Tapos ganito po, pag ako nangangayat ka, ano ako pinagagawa ninyo? Sobra naman kayo ng pagkain. Kako hindi naman kayo kulang sa pagkain. Pero nung dumating po siya dito, hindi naman siya bulag. Nung dumating po siya dito, hindi po. Ganito po nangyari. Sir ha, di ganito. So bakit po nabulag? Ay, nag-away nga po sila ng kanyang ng boy ko na isa kasi ginamit niya daw yung panwit na mga gamit ng bata. Dahil umuwi yung bata, pag-uwi niya, yung kanyang gamit daw po ay sinuot ang mga brick. Pwede niyo rin po interviewin yung bata na naglalungkot sa kanya. Pero sa tindi na, nabulag agad lang. Eh, sinumpot niya daw po dito eh. So hindi niyo pinagamot? Binigyan po namin ng gamot, pinagamot namin siya, bigyan po namin ng gamot.
Nainom naman po siya ng gamot. Sabihin mo kung sino yung katulong din na nagpainom sa kanya ng labo na kanya. Ay, siya rin naman nagsabi na yung bagong sabi po sa akin, maganda po sa So, siguro next question dito ni Senator Estrada, do you confirm the statements you made during an interview sa TikTok ba to, ABS? Kayo po yun nagsalita? Opo, Your Honor. Marami kasing cut yan, Your Honor. May mga una pa po yan. Kailan po yun na itong interview ito? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi may trangkaso ako noong time na yan. Bumangon lang ako kahit nakahiga ako yan. So yung mga tanong dyan, yung pareho pa rin yung sagot nyo na ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, Your Honor. Sino itong naririnig natin kanina, John Paul? Ngayon ko lang narinig ito. Sino yung John Paul? Iba itong nandito, John Patrick. Iba pa yung John Paul. Iba, hindi po yun, hindi ko po tao yun. May nagpunto lang po sa akin na dyan po lang pangalan na gano'n nga daw po yung background niya. Na, Hindi nyo nakaharap yung John Paul. naikunto lang po sa akin na gano'n nga daw po yung background niya sa pinanggalingan niya na malikot daw ang kamay. Kinausap ko naman po siya. Kasi siya po yung katiwala ko dati sa tindahan. Nung pasok niya ng 2019 sa akin, siya na po yung tagahawak ng susi ng tindahan namin. Akala ko tiga-tinda lang ng gulay. So, Hindi po. Sa gabi po sa kanya ko po iniiwan ang susi po. Hindi po siya nagatinda ng gulay, Your Honor. Kanina sabi nyo, doon kayo sa kalye. Sa kalye, sa may palengke, nung wala pa kayong... Tanggian po, Your Honor, yung ng 2020. Tapos, kumbaga, hatid-hatid lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magkwenta, tsaka hindi marunong magtinda, kaya hindi ko po pinapatinda, Your And Honor. yet, hindi marunong magkwenta, pinagtiwala nyo yung susi. Opo, yung baga sa susi gabi. noon, Opo, pag gabi. Nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 12,000, sabi mo. So, dahil nahawak niya yung susi. So, malapit yun sa pinagtataguan mo ng pera, ganun ba? Hindi, Your Honor. Yung pera po, nawala yun nung nagtitinda kami sa Tianggian, tapos bukas yung tindahan, pinakuha ko yung bag sa loob ng kwarto namin dahil siya lang ang siya na pinapasok ko dahil siya po yung nauwi doon sa Tianggian dahil malayo po kami sa barangay sa po kami Tapos na nagtiyanggi. po tayo rito na binigyan nyo ng gamot dahil sa mata. Anong Opo, gamot? yung nag-away po sila Anong na gamot po ang binigay natin? May mga doktor tayo rito kaharap. Mga espesyalista po ito sa mata, ophthalmologist. Na, hindi, sa sugat lang po, Your Honor, ang anong binigay kong gamot. Yung sa sugat. Kasi sugat lang po yung nangyari dito niya, Your Honor, isa gilid dito. Anong gamot nga po? Ang ano po, yung agwasinada at saka betadine. Betadine. Opo, kasi sugat po yung dito. Ay, sa mata ho yun, ha? Betadine. Hindi po sa mata, Your Honor, sa gilid po ng kanya mukha kaliwa. So, mawawala yung dugo, magkaklat. Tama ba yun? Dito po yun, Your Honor, o sa gilid lang, hindi naman sa mata niya, dito po. Dr. Irene Oloroso, ophthalmologist. Yes So, po, Your yung sa gilid ng mata, pwedeng betadine. Dito po dito lang po banda, Your Honor, hindi naman sa mata, dito po, dito banda lang po. Sa labas. Depende po, Your Honor, sa laki ng sugat. Meron po kasing mga sugat na that needs suturing. Pero yung pinakita nyo last week, may yung trauma na tinamaan yung skull. Di ba meron kayong... Yung sa ENT po. Yes po. Ang nakita po namin dun, Your Honor, meron po siyang peklat na maliit lang. Hindi ko po masyadong ma-orient, Your Honor, kung saan banda. Pero maliit lang naman po siya. Pero hindi po siya, parang nasa side siya. Nasa side po siya. Pero yung skull niya, tinamaan, di ba? Yes po, Your Honor. According to Dr. Kabungkal or ENT, ang diagnosis po niya was, sorry, Your Honor. Bang 10 seconds? May ipakita Hindi, yung... no, Your Honor, ibabasahin ko lang po. It's, Hindi, si technical natin. Nag-annotate si doktora, may ipakita yung ano? It's, Pinakita last week, yung skull, yung MRI. Yes po, Your Honor. Is diagnosed... Iba to. Iba yan. Bulaklak ata yan. So go ahead, ma'am. The diagnosis, Your Honor, was healed tripod fracture on the right eye, on the right side. Tapos po healed po anterior maxillary wall fracture po on the left. You determine the dates. That transpired years, months ago. Kailan po Actually, Your Honor, according to Dr. Kabunggal, hindi naman siya acute, Your Honor, kasi healed na daw po siya. So, ito, alin dyan? Alin po dyan? Orientation natin, nakaharap kami. Alin po dyan yung right na sinasabi nyo? Technical, pakilaki. Ito. Alin po dyan yung right? Dito po. Gayon. So, yung right... Nasa left po sa screen, pero po sa
Teka ho, na medyo naguluhan ako. Alin po yung right? Left sa screen, okay? Apo. So yan po yung nilagay ng betadine, sinasabi. Meron po yan, Your Honor, iba po yung fracture, iba po yung yung parang sugat niya. Laceration. Meron po kasi siya, may napansin din po ako na parang maliit na laceration on the side, pero iba pa po yung sinasabi ni Dr. Cabungkal, Your Honor. So, ang But, Your Honor, according to Dr. Cabungkal also, blunt instrument or pwede daw pong strong force, by a strong force, but not necessarily with a blunt instrument. Pwede pong kamay, pwedeng natamaan, untog. pwede pong nauntog, opo, Your Honor. Untog. But untog, Pwedeng accident, nadulas. opo, pwede po. Oh, pero yung sa kaliwa naman, meron din. Anterior maxillary. Pwede ko mauntog para kaliwat kanan. Na Pwede po, accident. Your Honor, magkasuno, not on the same day, Your Honor. Pwede Tapos different. yung sa ilong, itong sinasabi niyo sa may- ilong, yung bridge tumabingi. Opo. May ano siya, Your Honor, may deviated po, parang natabingi So sa siya. Tagalog po yung deviated. Tumabingi. Yung ilong, yung Opo. bridge, nose bridge. Opo. Because of, Most likely, Your Honor, pwede rin po trauma, pwede rin na accident. ano ba ho ang trauma? Hinataw. Injury, pwede pong nadulas, naumpog, nabagok. Pwede din po, Your Honor. Aling LB, yung ilong mo, hindi mo naman nakikita ito eh. Ikaw ba ay tinamaan sa ilong o hinataw sa ilong, nauntog, nadulas, nadapa? Yung pong sinuntok po. Ilang beses? Ulit-ulit po niya ako sinusuntok sa mukha, sa ilong. Sa mukha. Sino nanuntok? Yung pong si Ate Franz. Dumugo yan. Pa? Dumugo. Opo. Pinagamot ka? Hindi po. Nakita niya na dumudugo. Opo, tapos kumukuha po siya ng gamot. Pinapakuha po ng gamot yung kasama ko. Mrs. Franz, betadine din yung ginamit? Hindi po, gamot lang po ang inabot sa akin. Ano pong gamot yun? Si Mrs. Franz, tinatanong ko, anong gamot po ang binigay pag sa ilong? Hindi ko po alam, Your Honor, dahil hindi naman totoo yung sinasabi ng Ate LB. Di ba dapat pag Anong sandali, Mr. Chair? Yes, go ahead. Ikaw, sige ka lang sabi, hindi totoo. Kitang-kita na nga yan, no? Nabasag yung ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. Tingnan mo, nabasag yun. Mr. Chair. Alam mo, masyadong contradicting yung, marami kang contradiction na statements dito, Mrs. Franz. Sabi mo kanina, 2 days pa lang, sa employment niya sa'yo, nakita mo na may sira siya sa ulo. Tapos ngayon, sinabi mo kanina na pinagkatiwala mo, buong tiwala mo, binigay mo sa kanya. Very contradicting. Alam mo, nasira ulo, buang yung katulong mo, tapos binigyan mo ng buong pagtitiwala. 4 na taon pa nagsilbi. 4 Binigyan na pa siya taon. ng 4 years. 4 years. So, masyadong halata nagsisinungaling ka. Ako, I can tell you frankly, kahit na-replay natin yung, Mr. Chair, marami din, may mga police dito, investigador. I-play mo nga yung kanina, yung interview niya, yung TikTok. Mr. Chair, kung pwede. Mahaba yun, Mr. Chair. Medyo mahaba May yun, kunting pero- portion ako doon na Sige, gustong pipiliin ipakita. na lang. Isang tanong lang siguro, Mrs. Franz, yung sabi nyo, yung panununtok, pananakit ay gawa ng mga empleyado nyo. Nireport nyo sa barangay na imbestigahan o sa pulis kung sinong kasamahan sa bahay ang gumawa kay Aling LB? Wala po, Your Honor. Hindi Tong nyo late ko na lang na-report? po nalaman, Your Honor, na ganun nga po ang nangyari nung nagsumbong na yung mga kasamahan po rin nila. Nung sinabi rin lang po Kaya nila hindi sa nyo akin. na na-report sa pulis? Opo, Your Honor. Medyo mahaba Mr. ito, Chair, ano hindi, yung portion na tinanong siya kung sinong nanuntok. May sagot siya. Technical. Anong nangyari? Portion, yung sinabi niya, Ipaliwanag ko po sa inyo lahat. Kung kanyang ebidensya, kunan daw siya. Yun ang kwento po sa amin. So sa madaling sabi, dinala siya sa akin. Pagdala, di ba nga siguro ay mga 2 weeks pa lang, ng 12,000. okay, forward. Kunti, Binili forward. ko sa kanya yung sobrahan ko. Kasi ganito sir, bago siya pumasok sa akin, Sinuntok. Sinuntok Sinuntok ng kasama niya. Sasakit siya. Medyo
Forward pa. utak sa akin. Di sinabi ko, sa madaling sabi, kinausap ko siya nung gabi. Sabi ko sa kanya, ngayon, kako, bigyan kita ng pagkakataon at pag nalaman ko sa sabi, alikot ang kamay mo. So, Well, yun ang start niya. Okay. Makupunta muna ako. Yung akin, pinauna sa tiyanggian ako na iwan ko yung bag. Nagabi ko na nabakulap dahil pagod sa tanghali. Naku, wala ko napasok sa kwarto ko, walang iba. Ay, ako po, sabi niya, ate, di ang ginawa ko sa lang gano'n. Saan mo dinala ka ang pera? Naman namin yung babae sabi, hindi. Pero sa palagay lahat eh. Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakakandado yan. Diyan, hindi ko naman alam kung ano nangyayari. Next yan. Wala nagbubugbog sa anak ko, nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi na, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki, babae. Tapos ganito po, pag ako nangangayat na, ano ako Dito, hindi naman siya bulag. O yan. tumating po siya dito. Hindi po. Ganito po nangyari. Sa 39 seconds. So bakit po nabulag? Ay, nag-away nga po sila ng kanyang ng kasi ginamit niya daw yung Pause. Doon pa lang. Hindi ako polygraph machine, ha? I am not a polygraph machine. I am not claiming to be a master investigator. Pero yung sagot mo lang na yun, klaro na. You're grouping for words. Naghanap ka ng iimbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. Klaro-klaro yun. Alam mo, pag investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your subject. Kita verbal at non-verbal, makikita mo, yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang may pinsan to lie itong ating resource person nandito ngayon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan itong sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, alias Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify against Ms. Franz. And those who are willing to testify wants to come out, like for example, itong si Pau Pau and the garbage collector. Maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Ms. Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. There is a motion here coming from Senator Estrada to cite in contempt Mrs. Franz Garcia Ruiz, duly seconded by Senator De La Rosa, and under the rules of the Senate, as affirmed. Maybe, Mr. Chair, we better confine her at the Pasay City Jail, not here in the Senate. And under the, if I may continue, Senator Estrada, under the rules of the Senate, as confirmed by the Supreme Court in Balag versus Senate GR 234608, July 3, 2018, and other relevant Supreme Court decisions, the committee may, as affirming likewise the case of Arnold, cite a resource person in contempt. And
the Sergeant at Arms may be directed by this committee to detain the said person cited for contempt. There is a subsequent motion, unless the first motion is amended by Senator Estrada, to detain Mrs. Franz Garcia to commit Mrs. Franz Garcia to the Pasay City Jail. The chair would perhaps ask the movant to reconsider the Pasay City detention and instead commit said Mrs. Garcia to the Senate premises for the reason that we will also be needing her immediate presence during next week's hearing, unless Senator Estrada would want to retract his modification, or if Senator De La Rosa would support the subsequent Chair, motion, amended motion, if I may. the committee would decide accordingly. Senator, Yep. Mr. Chair, Yeah. Senator if I may. Estrada first. I will not withdraw my motion. I still insist that she be committed at the Pasay City Jail, because Pasay City Jail is just near the Senate. We can always subpoena her or call her attention in case this committee needs her presence here. Mr. Chair, That was the pleasure of Senator De La Rosa. before you rule the motion of Senator Jingo Estrada, may I move for a 1-minute suspension, Mr. Chair? Para mag-usapan tayong tatlo. Senator Estrada, there is a pending motion with a modification, not duly seconded. May we know the pleasure of Senator Estrada whether he is amenable to sticking to the original motion or to the modified motion. Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Upon consultation with my colleagues, the Chairman, Senator Tolentino, and Senator Bato del Rosa, I withdraw my second motion to commit her to the Pasay City Jail and instead commit her here in the Senate jail. Thank you, Mr. Chair. The said motion was duly seconded by Senator De La Rosa. Finding no other objections, comments from our other colleagues, the Senate Committee on Justice and Human Rights, after consultations with the members and a closed-door deliberation, hereby approves the said motion of Senator Estrada and a detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evading the questions propounded by the members of this committee, as well as falsely testifying under direct examination by committee members and consistent with the rules of the Senate, which considers a commitment order issued by a committee as a contempt of the Senate. The Sergeant at Arms is hereby directed to place under detention within the Senate premises said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz, with visitation rights accorded to his family members as well as counsel, effective today, September 19, 2023, given in open session by the Senate Committee on Justice and Human Rights. So ordered. Rosa, can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate?